Sa topic natin ngayon sa EFDS, tatalakayin natin kung papaano pangalagaan ang kalusugan ng isip sa panahon ng COVID-19. Maaaring makaramdam ng takot o kaya lungkot. Maaari ring mangamba, mabagot, o kaya kung minsan, makakaramdam din ng pagkawala ng pag-asa. Alinman dito ang iyong nararamdaman, ay nais naming ipaalala na normal yan, lalo na sa panahon na ito. At hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng krisis at pandemya na ito, natural lamang ang makaramdam ng halo-halong emosyong tulad ng mga nabanggit. Subalit mayroong paraan upang labanan ang stress. Tandaan, mahalaga rin na alagaan natin ang ating mental health o kalusugan ng pag-iisip. Dahil kung pababayaan natin ito, pwedeng maapektuhan ang ating resistensya. Narito ang ilang gabay upang maunawaan natin ang ating sarili at ang ating mga emosyon. Ano-ano nga ba ang mga karaniwang reaksyon sa epidemya? Takot na magkasakit at pumunta sa health center o ospital. Takot mawala ng trabaho. Takot ma-quarantine. Takot na hindi kayang proteksyonan ang pamilya. Takot na mahiwalay sa pamilya. Nababagot, nalulungkot, at nawawala ng pag-asa. Narito naman ang mga maaaring dahilan ng pagkakaroon ng stress. Baka mahawahan o makahawa. Mapagkamalang may COVID. Nag-aalala sa pag-aalaga sa pamilya, lalo na ang mga anak, nakatatanda, at pamilyang may karamdaman o kapansanan. Sa kabila nito, mayroon pa ring mga positibong gawin sa gitna ng krisis. Tandaan na normal makaramdam ng lungkot, pagkabalisa, pangamba, pagkalito, takot, o galit sa panahon ng krisis. Makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan. Panatilihin ang koneksyon sa pamilya at mga kaibigan kahit sa pamamagitan ng tawag, text, email, o social media. Sikaping panatilihing malusog at malakas ang resistensya sa pamamagitan ng maayos na pagkain, vitamins, ehersisyo, pahinga, maayos na tubig. Planuhin kung kanino at saan hihingi ng tulong kung sakaling kailanganin ng serbisyong medikal, pisikal man o psikolohikal. Mangalap lamang na impormasyong may kredibilidad at makakatulong sa pagtugon sa krisis. Iwasan ang panunooring makakadagdag sa pagkabalisa. Paghugutan ng lakas ang mga positibo at epektibong paraan kung paano napagtagumpayan ang ibang krisis na napagdaanan. Mag-focus sa mga produktibo at masasayang gawain kasama ang pamilya tulad ng pag-garden, pagluluto, pakikipaglaro sa mga anak, pakikipagkwentuhan sa pamilya, at iba pa na makakatulong sa pagpapatibay ng pamilya. Kung nababahala, ay makipag-usap sa health worker, social worker, counselor, at iba pang mental health professional o sa isang pinagkakatiwalaang leader sa inyong komunidad. Tandaan, hindi kayo nag-iisa.